tayo po ay papatuloy sa ating pag-aaral. Maraming salamat po sa mga naka-join. Magandang gabi po. Kasama ko po dito sa church, Pastor Dom at si Princess. Yan, tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah 59. Ating nga po na umpisahan noong Tuesday, no? Ang Isaiah 59 at na-discuss natin ang talata, ang verse 1, no? Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, ang dakila sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na biyaya ng buhay, sa kalakasan at karunungan, Panginoon. Naway ang pag-aaral na to ay ikaw po ang manguna. Maraming salamat sa opportunity na ito na kami ay matuto at mas lalo ka namin makilala, Panginoon, na ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos na aming patuloy na pinapapurihan, aming inaasahan at ang aming tagapagligtas. Panginoon, sa gabing ito ay ibayin niyo po ang mga kapatid na nasa online na magkaroon ng stable na connection at sabay-sabay kaming matuto sa gabing ito. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, so tayo po ay patuloy nga po no, sa ating nasimulan na chapter 59 ng Isaiah. Konting recap lang po dahil tayo po ay kahapon ay walang devotion dahil prayer meeting, no? Nga po, no, ito nga po ay tumutukoy sa kasalanan, no, na nagiwalay o naging dahilan bakit napalayo o nagkaroon ng pagitan ang tao, no, mula sa Diyos. Yun nga po, no, konting recap sa verse sa introduction na ang kasalanan ay nagiging hadlang sa paglapit natin sa Panginoon. Ito nga po ay pumasok nga po, no, nung nagkasala nga po si Adan, at ito ay isang malawak na pagitan na distansya mula sa Panginoon at sa tao. Ito ay nasira din ang original na disenyo ng Diyos sa atin, no? At tayo ay nabahiran ng kasalanan. Sa verse 1, ito nga po ay tumutukoy sa kakayahan ng Diyos na magligtas. Sinabi dito, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ito nga po ay ang hindi naging maingay sa tao, yung kakayahan ng Diyos na sila iligtas mula sa kasalanan. Sa makapangyarihang paalaala ng kakayahan at kahandaan ng Diyos na ang tao ay kanyang ibalik, no, sa kanyang presensya, sa kanyang kapangyarihan na ang tao ay kanyang maibalik sa original na disenyo. So pinapaunawa nga po ng unang talata na ang pagmamahal ng Diyos sa tao, no, sa kabila ng pagbabaliwala ng mga ito doon sa kanyang mga utos, nandun yung pagtalikod, nandun yung pagsuway at pag-iwan sa kanya, no? Kaya pa rin niyang magligtas at magkaloob ng hindi matutubasang pagmamalasakit sa lahat ng tao, na kahit ano pa yung ginawang pagtataksil sa kanya, ang pagmamahal ng Diyos ay nananatili at ito po ay sumasalamin sa kanyang walang hanggang at hindi masusukat na pagmamahal sa sangkatauhan. Tinutukoy din ito na ang Panginoong Hesus ang siyang sukdulang pagpapahayag ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos na sa atin ay siya yung sa pamamagitan niya tayo ay maliligtas, no? Naligtas sa kasalanan. At dito nga po ay siya yung nag-iisang kabayaran, no? Siya yung nag-iisang magpapawi ng galit ng Panginoon sa atin, no? At tulad din po ito ng ng kagustuhan ng Panginoon na manumbalik tayo sa Kanya, magsisi sa ating mga kasalanan. Kung bakit tayo ay patuloy na mayroong sitwasyon na tayo tinuturuan. So tulad din po na isang pastor na ibinigay ng Diyos ang kanyang kawan na ito'y upang turuan at
matuto, no? Hindi maalis sa isang pastor, sa isang leader na mag-alala sa mga tao na nananatili, no, doon sa kasalanan. So ito po ay ang pagmamalasakit ng isang leader o ng isang tagapanguna, at ito ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal, tulad ng pagmamahal ng Diyos na hindi matatawaran. Ito ay isang pagmamalasakit at pagbibigay ng buhay sa kanyang kawan. Naway ang lahat ay matuto tayo na tayo ay mayroong nagmamalasakit sa atin. At nabanggit nga natin na tayo ay magkaroon ng konting obserbasyon na kung yung araw-araw na nagtatama sa atin at nagmamalasakit sa atin ay hindi na natin nararamdaman yung kanyang presensya, ay magtaka na tayo, no? Kumbaga tayo ay magtanong na, no? Bakit? So ibig sabihin ito po ay meron na ang problema, no? So magandang gabi sa akin. Sa akin kaukay, no, John Bacon. Magandang gabi, brother. God bless din sa iyo diyan sa inyo diyan. Regard sa iyong pamilya. Yan. At Sister Irene, maraming salamat sa iyong pag-join. Yan. So, dadako na po tayo sa verse 2. Dalawang talata po tayo ngayon, 2 and 3. Ito nga po ay tumutukoy sa pagkakahiwalay na dulot ng kasalanan, no? Yung pagkalayo sa Diyos dahil sa kasalanan na gawa ng tao. Ang sinabi din sa verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ang talatang ito ay naghahayag ng isang seryosong katotohanan tungkol sa epekto ng kasalanan sa ating relasyon sa Diyos. Nililinaw ng talata na ang kasalanan ay lumilikha ng hadlang sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos, na sumisira sa matalik at malalim na pakipag-ugnayan na dapat nating matamasa sa Kanya, no? Yun nga po, no, sa ating tatalakay ng Tuesday, na yung naging resulta ng kasalanan is isang malaking pagitan, no? Malayong pagitan ng tao at sa Diyos. At ito nga po yung naging dahilan ng kasalanan. Ang kasalanan naging dahilan, at ito ay patuloy na nagiging dahilan kung bakit tayo ay hindi nakakalapit, no? Hindi, kumbaga, natatakpan o nahadlangan yung paglapit natin sa Panginoon dahil dito. Ang pareralang itinargo ang kanyang mukha o hindi ninyo ako makita ay isang malinaw na paglalarawan kung paano sinisira ng kasalanan ng pakikisama sa Diyos. Hindi naman sa ayaw o hindi kaya magligtas ng Diyos, gaya na nakasaad sa unang talata, na kundi sa halip ay inihihiwalay tayo ng kasalanan sa Kanya. No? Dahil nga po sa kasalanan, sa patuloy na nagagawa natin yung kasalanan ay lalong lumalayo, lalong nagkakaroon ng gap. Yan. So, dahil sa tayo ay hiniwalay ng kasalanan sa Kanya, na ginagawang imposibleng maranasan ang kabuuan ng Kanyang presensya, mga pagpapala o mga sagot sa panalangin. Sa panahon ang sino man ay lumubog sa kasalanan ay nakagawa nito, ang unang nangyari sa kanya ay baguhin ang kanyang kaisipan upang hindi niya isipin na kasalanan ang kanyang ginawa, no? Yun nga po, no, tinatakpan ng kasalanan ang katotohanan sa iyo upang ito ay hindi mo makita, ano, hindi mo pansin na nagkakasala ka na pala, na ipapamuhay mo na yung kasalanan na hindi ka naging aware dahil nga tinatakpan nito yung katotohanan sa katotohanan. Na ito nga po ay dahil sa paglayo natin sa Diyos. So, naipapamuhay mo siya, no? Na lumulubog ka, nagiging gumon sa kasalanan ng tao dahil dito, no? Ang unang nangyayari nga po, yun nga, no, binabago ang kanyang kaisipan, nililinlang ng kasalanan ng taong nagpapailalim dito. Ganun po yung takbo, yung laro ng
kaaway, no, ng kasalanan. Tayo ay para hindi makita yung side ng liwanag, no. Ito rin po ay nagdadala sa atin, nagdadala sa isang tao sa paglayo lalo sa Diyos. Ito ay susunod na bahagi ay bibigyan siya ng kaisipan upang mapagtakpan ang kasalanan, no. Ginagawa nito ay nagpapatong-patong, no. Nagpapatong-patong yung katotohanan na papatungan ng kasalanan hanggang sa hindi na nakikita, hanggang sa mabulag na, no? Bulag na sa spiritual. So, sa panahon ito, kung mananampalataya naman na nagkasala, maaaring bigyan din ito ng panlilinlang ang kaisipan ng tao. Subalit dahil namamahay sa kanya ang banal na espiritu, sa halip na pagpapalusot o dahilan o anumang mga excuses o pagpapaikot, ang nararamdaman ay guilt, no, konsensya, no, may konsensya o yung may nagsasabi na mali itong ginawa mo. Yun po yung Holy Spirit, no? At ito ay makakaramdam ng malalim na kalungkutan. Damdamin ng kalungkutan, pagsisisi dahil sa nagawang pagkakasala. Kasi may nagtuturo, no? Yun nga po, kung wala pong nagko-convict or nagtuturo sa iyo na mali yung ginagawa mo, hindi po Holy Spirit yun, no? Kasi yun po ang ano ng Holy Spirit, tayo ay gabayan at turuan araw-araw. So, ang talatang ito ay gumagamit ng paralelismo upang bigyan diin ang mensahe nito. Ang inyong mga kasamaan ang naghiwalay sa inyo. Ang naghiwalay sa inyo sa Diyos, no? Ang inyong mga kasalanan ang nagtago ng kanyang muka. Ang pag-uulit ay nagbibigay diin sa punto ng kasalanan ang ugat ng problema. Ang imahe ng Diyos na nagtatago ng kanyang mukha ay nagmumungkahi ng pag-alis ng pabor at mga pagpapala. Isang konsepto na kadalasang ginagamit sa lumang tipan upang magpahiwatig ng banal na pagkasuklam o paghatol, no? Pansin natin ng Israel, no? Nung panahon na talagang sa sobrang makasalanan sila at totally wala sila, no, totally pagtalikod sa Panginoon at pagsuway, no, at sila na mismo yung gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan at typical na talagang sila inamuhay na sa kasalanan. Ay nakita natin kung ano yung naging kaparusahan, naging kapalit nito. Yun nga po, no, sila yung pagkabihag. Pero after that, gusto ng Diyos na matuto ang tao. Yan. So, magandang gabi po, Pastor Nanding. Salamat sa inyong pag-join sa ating pag-aaral. Yan. Sinabi sa awit 66:18, kung aking iniingatan ng kasalanan sa aking puso, hindi sana dininig ng Panginoon. Ang talatang ito ay kahawig ng ang kahawig ng talatang ito, verse 2, sa pagpapakita na ang kasalanan ay umahadlang sa ating mga panalangin. Dahil nga po, nandoon yung kasalanan at ito'y patuloy na ginagawa at lubog ka na dito, ay hindi mo na nagagawa yung dapat na nagkakaroon ng lalim at matibay na ugnayan natin sa Panginoon. Kasi nga po, hindi na nito nire-remind ang tao. Hindi na nito pinapaalalahanan na mali yung kanyang ginagawa, kundi ito ay nagpapatuloy. So, tandaan, ang kasalanan ay ang humahadlang sa atin sa Panginoon, sa atin sa Diyos, no? Yan. So, Isaiah 1:15, kapag inilalahad ninyo ang inyong mga kamay sa panalangin, tinatago ko ang aking mga mata mula sa inyo. Kahit na kayo magdasal ng marami, hindi ako nakikinig. Iniuugnay ng talatang ito na ang kasalanan sa pagpatatubili ng Diyos na tumugon sa mga panalangin hindi taos puso, hindi nagsisisi, hindi totoo, no? Bakit? Ito po ay huwad. Yun. So ibig sabihin ay ito ay walang tunay na relasyon, walang malalim na relasyon sa pagkakataon ito dahil nga namumuhay sila sa kasalanan.
namumuhay ang tao sa mali, no? Sa pagsuway sa Panginoon. Sa Roma 6:23, sinabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus na ating Panginoon, pinapaliwanag ng talatang ito ng sukdulang bunga ng kasalanan at ang lunas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Alam natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil nga po sa kabutihang loob, kagandahang loob ng Panginoon, binigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak na ang Panginoong Hesus upang tayo ay iligtas at tubusin sa kasalanan. Para sa mga mananampalataya sa panahon ngayon, no, itong talatang ito ay nagsisilbing babala at paanyaya. Babala sa pagpapatuloy sa kasalanan at paanyaya na magsisit manumbalik sa Panginoon. Pinapaalala nito sa atin ang bigat ng kasalanan at ang kahalagahan ng pagmamatili ng dalisay at nagsisising puso. Nagsisising puso at hindi nagsisinungaling. Yan. So, sa harap ng Diyos, na dapat tayo ay totoong nagsisisi. At kasabay nito, nag-aalok ito ng pag-asa na hinikaya tayong aminin ang ating mga kasalanan at ibalik ang pakikisama sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So, tinatawag tayo nito na palagian magsuri sa sarili, self-reflect, self-assessment, no, self-evaluation. Yun nga po, no, araw-araw na pag-evaluate sa sarili, pag-assess na Psalms 139, no, 23-24. Kung tayo ba ay totoong sumusunod pa sa Panginoon. Yan, nakahabol ka, Pastor Nanding, yan. Okay, so dito rin ay tayo ay manahan sa mas malalim na pag-asa sa kapatawaran at kapangyarihan ng Diyos na hindi nagbabago. Again, tulad po nung nangyari sa mga Israelita sa panahon doon sa panahon na ni Haring propeta Isaiah at Jeremiah, no, nakita natin na nagkaroon ng pagkulong, no, pagkakulong o pagkabihag, no, at ito yung naging resulta ng kasalanan nila. Ganoon din sa atin, no. Marahil tayo ay maraming tanong, maraming mga agam-agam na tayo ba ay patuloy na nagkakasala o hindi. So tayo po ay magsuri, no? At ito ay hindi malayong tayo ay nakakaranas din ng resulta ng ating kasalanan. Subalit nandito nga po ang Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, tayo ay patuloy niyang inaalok o inaayayahan na manumbalik sa kanya. So, bagamat binabanggit dito ang tungkol sa pagkakahiwalay, pinapahawatig din nito ang pagnanais ng Diyos para sa pagkakasundo, no? Sa pagbalik ng mga tao, reconciliation or pakipag-ayos. Kung hindi iniibig ng Diyos ang sangkatauhan, wala siyang pakialam. Tama nga naman. Natulad ng isang pastor, no? Ano ba pakialam ko dun sa mga taong ito? No? Matigas ang ulo, paulit-ulit, no? Wala na bang hiwais? Ano ba pakialam ko? Hindi po 'yan ang nature ng Panginoon, no? Alam natin ang Panginoon hindi natatapos ang kanyang katapatan, no? Ang pagiging tapat at yung pagmamahal sa kanyang sa mga tao. At yun nga, no, sabi rin dito, naalala ko yung discussion din sa 1 Corinthians, no? Ano nga ba pakialam ni Apostol Pablo sa mga Korinto? Pero hindi po ito po ay ibinigay sa kanya ng Diyos, no? Tulad din po ito na tayo ay nilikha ng Diyos, tayo yung pinaka-special na creation ng Panginoon. So tayo ay nandun po, no, yung hindi matatapos na pagmamahal ng Diyos sa atin. Kailangan natin is magsisi, no? May nabasa ako dun sa
sa FB kanina, no? At yung mainit na issue ay tumutukoy nga po dun sa isang na sinabi niya na no condemnation, no, sa nung bumaba ang Panginoong Jesus. Tanggap niya tayo. So parang generalize niya na tanggap din ng Panginoon yung kasalanan ginagawa niya. Actually hindi po. Hindi po ganoon. That's po 'yon, that's false po, no. Yan po ay hindi tamang hindi po yan totoo, no. Ang Diyos po ay tanggap niya tayo once tayo ay totoong nagsisi, totoong tumalikod sa ating kasalanan at tayo ay nanampalataya sa Kanya. Yun po yung tama, no. Hindi po yung mayroon pa isa na yun daw na same sex ay yung same sex wedding or marriage ay tama, ano. Matindi na po talaga ang ng mundo, no? Tama nga po yung sinasabi sa Bible na sa dulong panahon ay darating ang mga sinungaling na nagtuturo, mga huwad na nagtuturo. So yun po, ingat po tayo. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa inyong pag-join, no. Napakaganda po ng talakayan. Again, ang kasalanan po ang naglalayo sa atin sa Diyos. So hindi po ito tamang sabihin na tanggap ng Diyos tayo ay nagkakasala. Hindi po, no? So tayo po ay manumbalik, magsisi sa ating kasalanan at manumbalik sa Panginoon. So direktang itinuturo ng talatang ito ang pangangailangan kay Jesus. Ang kasalanan ng sangkatauhan ay lumikha ng isang hindi matutuluyang puwang sa pagitan natin at ng Diyos. Ngunit si Jesus ay nakialam bilang tagapamagitan. 1 Timoteo 2 verse 5. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tinanggap ni Jesus ang parusa para sa kasalanan. Inalis ang hadlang at ginawang posible para sa atin na makipagkasundo sa Diyos. 2 Corinthians 5:18-19, no? Binigay ng Panginoon ang sa isa niyang bugtong na anak upang ito yung maging katubusan. Ito yung nagbayad sa ating kasalanan, no? At ito po yung naging daan upang tayo ay makalapit muli sa Panginoon. Ang pagkakahiwalay na dulot ng kasalanan ay nalalampasan at tayo ay dinadala sa presensya ng Diyos bilang mga minamahal na anak. Dahil ito ang disenyo ng Diyos sa bawat tao. Lalo na ang mga mananampalataya na mahalaga na ito rin ay maging reflection ng bawat isa. Reflection sa atin, no? Na anuman ang maging kasalanan ng tao sa isang tao dito sa mundo ay hindi dapat maging dahilan ng pisikal na paghihiwalay. Sa halip ay magdala ito ng espiritu ng pagpapatawaran or forgiveness, no? At lalong malalim na pagkakasundo, pagmamahalan at pagmamalasakit sa isa't isa. Dahil sa pagmamahal, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay iligtas, tinubos, no, sa ating kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yan. So hinahamon tayo ng talatang ito na harapin ang katotohanan ng kasalanan habang itinuturo rin tayo sa pag-asang matatagpuan kay Kristo. Pinapaalala nito sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay matatag kahit na pinaghihiwalay tayo ng kasalanan. Naglalaan siya ng paraan para makabalik tayo sa Kanya. Mga kapatid, tayo po ay huwag maging bulag, no? Huwag maging matigas kasi hindi natin to kayang gawin. Ang kasalanan na tayo ay lumalayo sa Diyos, no? Ang kasalanan ay nagdadala sa atin sa pagkakahiwalay sa Kanya. At tayo ay pinapaalalahanan na may consequences po ang kasalanan. At ito po ay nagkikreate ng isang matinding pagitan mula sa atin sa Diyos. Spiritual separation, not only physical. That nakakaapekto sa relasyon natin sa Kanya. At ganoon din po, no, napaka-importante po ng pagsisisi. Dahil ito po yung pagtanggap, pag-amin sa ating kasalanan at siyempre pagtalikod natin sa kasalanan. Ito ay napakahalaga
nating magawa, no? Especially sa paglapit ulit natin sa Panginoon. Dahil ito po yung unang step, no? First step toward reconciliation. Yan. So, again, tandaan natin, ang gusto palagi ng Panginoon ay yung relationship, no? Ano ulit, maging buo ulit tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Yan. So, verse 3, natigmak sa dugo ang inyong mga kamay, ang inyong mga daliri sanhi ng katiwalian. Ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan, ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan. So malinaw na inilalarawan ng talatang ito na ang kasalanang kalagayan ng sangkatauhan na itinatampok ang parehong mga kilos at salita bilang ebidensya ng pagkakasala. Ang paglalarawan ng mga kamay na may mantsa ng dugo at tumutukoy sa mga kilos ng karahasan o pinsala, habang ang mga daliri na may pagkaasala ay nagpapahiwatig ng pakikipagsabuatan o personal na responsibilidad para sa mga maling gawain. So ang focus ay lilipat sa pagsasalita, mga kasinungalingan at kasamaang binibigkas ng mga labi at dila. Malaking bagay ang mga salita na binibitawan ng tao, at ito ay nagkokos lalo, no? Pwede magkos ng kabutihan, kaayusan, or kaguluhan. So nililinaw ng talatang ito na ang kasalanan ay sumasaklaw hindi lamang sa ating ginagawa, kundi pati sa ating sinasabi. No? Mayroon ng verse na ang dila ay nagkokos ng parang sunog or kasiraan, no? O kaguluhan. Kundi pati na rin ang sinasabi na nagpapakita ng lalim ng kasamaan ng tao. Binibigyan diin nito ang pangailangan para sa pagsisisi at paglilinis upang maibalik ang isang tamang relasyon sa Diyos. Ito po yun, nakita natin yung kasamaan ay nagdala sa kanila, no, doon sa mantsa sa kanilang kamay na nagpapakita at tumutukoy sa kanilang karahasan, sa kanilang hindi tamang pamumuhay na ito ay nagpapakita ng pagsuway sa Panginoon. Ito nga po ay tumutukoy sa pagkaroon ng pagsasamantala or madugong pangyayari. Ang aklat ni Isaiah ay sinulat noong panahon ng Israel at Juda ay nababalot ng idolatria, kawalan ng katarungan at katiwalian. At pinagsamantalahan ng mga pinuno ang mga mahihina na ang korte ay puno ng panlilinlang at ang mga tao ay tumalikod sa utos ng Diyos. Yung nga po, sumuway sila. At ito nga po ay tumutukoy din sa kasalanan ng bansa na inilalantad ng talatang ito na ang partikular na pag-uugali na nagdulot ng paghihiwalay mula sa Diyos ay yun nga po, yung pamumuhay nila at pagpapatuloy sa kasalanan. So tinatampok din ng talatang ito na ang laganap na katangian ng kasalanan sa buhay ng tao ay pinapakita nito ng kasalanan ay hindi lamang isang pribadong issue, kundi isang bagay na nakakaapekto sa komunidad. Nakita natin, no, yung sa nakaraang kabanata, tinukoy ng Panginoon na hindi siya nalulugod sa ginagawa ng mga tao dahil sila ay namumuhay, no, sa karahasan, sa maling hindi patas na katarungan at hindi pagbibigay ng atensyon sa mga nangangailangan, no. At ito po ay yung naipamuhay ng mga taong ito na sila ay nanamantala at nagkaroon ng hindi tamang pagtrato sa komunidad. Ganoon pa man, ito ay isang katotohanan. Ito ay binabalanse ng pag-asa ng pagtubos. Bagamat ang kasalanan ay seryoso at malawak, ang biyaya ng Diyos ay mas malaki. No? Mas malaki pa rin, mas malawak pa rin, at ito ay walang papantay, no? Para sa mga bumabaling sa Kanya sa pagsisisi. Again mga kapatid, tayo po ay ang problemang ito ay isang sitwasyon na nagpapakita
na tayo ay walang magagawa, no? Sa panahon na tayo lamang ang umaasa na tayo sa ating mga sarili. Na tulad ng mga sitwasyong ito na nakita natin kung paano samantalahin ng mga tao ang mga nasa baba, no? Sa panahon natin ngayon, nagpapatuloy po ang ganyang gawain. At again, umiikot lang, no? Cycle lang yung buhay. Makita natin na hindi na alam ng tao kung sino pa yung paniniwalaan na natin sa taas, no? Marami ang nagtatanungan, marami ang nagtuturuan, pero wala pa rin nakukulong. Iisa pa rin ang natukulong, no? Di ba? Isa lang yung nakulong. Yun yung tinatanong ng isang kongresista, no? Nasaan yung iba? Di ba? Ang daming pangalan ng nabanggit, ang pangalan na sangkot, pero isa lang ang nadampot. Yan. So, ito po ay nagpapatuloy sa panahon natin. Sa sitwasyon ng Pilipinas, mga leader ay naglalaban-laban, no? Kumbaga sila yung nagtitirahan, no? At walang malinaw. Kaya ang mga tao ngayon ay talagang hindi alam kung sino yung paniniwalaan. Yan. So, again, ito ay gumagamit ang talata na isang tahasang at patingkad na imahe upang maiparating ang kabigatan ng kasalanan. Ang pagbanggit sa mga kamay at mga daliri ay nakatuon sa mga pisikal na kilos, habang ang mga labi at dila ay nagtatampok ng mga kasalanang pasalita. Ang dobleng pagtutok na ito sa mga gawa at salita ay sumasalamin sa komprehensibong katangian ng pagkakasala ng tao. Ang pag-unlad mula sa mga panlabas na kilos patungo sa mga panloob na saloobin ay nagpapakita na ang kasalanan ay nagsisimula sa puso at nagpapakita sa labas. Nagmamanifest po, no? Kusang lumalabas dahil ang tunay na pinagmumulan nito ay ang motibo o ang kondisyon ng puso. Kaya mahalaga po yung puso, no? Doon po natin makikita kung tunay na binago yung tao sa pamamagitan ng binagong puso. Dahil makikita yung ebidensya, no? O anong klaseng tao yung namumuhay. So sa Kawikaan 6 verses 16 to 19, inililista ng siping ito ang mga bagay na kinasusuklaman ng Panginoon. Kabilang ang mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, nagbububo o nagtatapon, at sinungaling na dila na direktang nauugnay sa talatang ito. Sa Santiago chapter 3 verse 6, ang dila rin ay apoy. Ito yung gusto ko sabihin kanina, no? Isang mundo ng kasamaan sa mga bahagi ng katawan. Binibigyan diin ng talatang ito ang mapanirang potensyal ng makasalanang pananalita. Sa dami ng sa dami nagsasalita ngayon, hindi mo na alam kung sino paniniwalaan mo. Maraming nagbabahagi ng mga maling katuruan na pwedeng makapagbaligaw sa tao, no? Grabe po, no? Makikita natin yung mensahe dito ng Panginoon. Mga taga Roma 3 verses 13 to 14, sinipi ni Pablo ang lumang tipan upang ilarawan ang kasalanan ng tao. Binabanggit ang mapanlinlang na pananalita at pagmumura na inuulit nga po dito sa bahaging sa talatang 3, no? Pangatlong talata. So sa panahon natin, para sa mga Kristiyano ngayon, ang talatang ito ay nagsisilbing isang panawagan upang suriin ang kanilang mga kilos at salita. Paano nga ba natin gagawin yun, no? Minsan may taong minsan talagang nagsasalita siya pero hindi niya alam yung kanyang sinasabi, no? May ganun eh. Pinapaalala nito sa atin na ang kasalanan ay hindi limitado sa malalaking pagkakamali tulad ng karahasan, kundi kabilang ang panlilinlang, paninirampuri, at iba pang mga kasalanan ng dila, no? Yung iba nagpapaikot, magaling maglaro, no? Talagang
Kahit sa naman to eh. Kahit sa politika eh, di ba? Ang galing nilang maglaro, ang galing nilang magpasa ng bola eh. Kaya minsan, hindi mo na alam sino ba talaga ang akusado, no? Pero minsan may abusado. So, minsan nawawala na yung ano, no, nawawala na yung essence nung yung job description or yung position. Ito yung talagang wala na nagiging magandang picture o imahe. So ito rin po ay hinahamon tayo ng talatang ito na mamuhay ng may integridad kapwa sa ating ginagawa at sa ating sinasabi, no? Naalala ko yung sa 58 ulit, no? Iba yung nakikita sa sinasabi, iba yung naipapamuhay sa binabanggit, no? Walk your talk. Ayan, so may mga kwento, kaya lang hindi naipapamuhay. Siguro pakitang tao lang, no? Ganun yung nangyayari. Alam na ang lahat ay nakikita at hinahatulan ng isang banal ng Diyos. Again, tayo ay pinapaalalahanan ng talatang ito na ang power of tongue, power of words ay simpleng simpleng word of mouth, no? Sabi, uy, masarap doon. Yan. Pero yung pala, kasabwat, no? Nabudol, no? O kaya, bilhin mo to, maganda to. Isang example, no? Example lang naman po yun. So, sa unang tingin, tila malupit ang talatang ito. Ngunit sumasalamin ito sa pag-ibig ng Diyos sa malalim na paraan. Sa pamamagitan ng direktang paghaharap sa kasalanan, pinapakita ng Diyos ang kanyang pagnanais na kilalanin ng kanyang bayan. Kilalanin ng kanyang bayan ang kanilang pagkakasala. Ito po yung acknowledgement, no? Pag-amin, pagtanggap sa iyong nagawang kasalanan at manumbalik sa kanya. Ang kanyang kahandaang ilantad ang kasalanan ay hindi upang hatulan, kundi upang pagilingin, no? Grabe po yung purpose ng Panginoon, no? Na at ibalik agad sa dati. Tulad ng isang mapagpalang mapagmamahal na magulang na nagwawasto o nagko-correct o nagtatama doon sa isang anak na mali ang kanyang ginawa. So tinatawag tayo ng Diyos sa pagsisisi upang maranasan natin ang kanyang kapatawaran at kapayapaan. Grabe po yung message, no? Nais ng Panginoon tayo ay aminin natin, tanggapin natin na tayo nagkasala. Tandaan natin ang hindi pag-amin, hindi pagtanggap ay nagpapakita ito ng pagpapataas, no? Hindi tunay na pagsuko sa Panginoon. So, yan po, no? Sa pagtatapos sa talatang ito ay isang seryosong paalaala ng katotohanan ng kasalanan. Ngunit itinuturo rin ito sa atin ang pag-asa ng kapatawaran at pagbabago sa pamamagitan ni Jesucristo. Hinahamon tayo nito na lumakad sa katotohanan at integridad na binibigyang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Tandaan natin kung gaano po ka-powerful yung salita, no, na ating binibitawan. As a believer, tayo ay tinawag ng Panginoon na mamuhay na may integridad. Tayo ay patuloy na sumusunod, no? Kung ano yung ating sinasabi sa ating mga kapwa, ay ito dapat yung nakikita. Hindi yung kwento lang, no? Tapos bandang dulo ay nawawala yung essence nung sinasabi mo dahil hindi naman pala talaga nakikita, kundi sinabi mo lang siya. So, yun po, no? Itong bahagi ito ay sana ay marami tayong napulot, no? Wento, wala namang wenta, no? Ang dami lang kwento, ang dami lang dinaldal, pero nasaan, no? Ibig sabihin is yung progress, may development ba, no? At ito po yung pinaka laging tinitingnan o hinahanap ng mga tao sa online, no? Basta kami nagbabahagi, nagsi-share, ang dami nilang complaint tungkol sa mga kapwa mananampalataya na hindi nakikita sa kanila yung bunga, no? Hindi nakikita yung totoong sinasabi o pagkatao. Sana po tayo ay
matuto, no, na ang kasalanan ay patuloy itong nagiging hadlang sa atin. Yung simpleng puot at galit sa puso, no, yan po ay isang burden o isang factor kung bakit tayo ay hindi nakakapag lingkod o nakapag-serve sa Panginoon ng tapat, no. Hindi tayo nakakabalik sa Kanya dahil meron tayong pagmamataas. That's false humility. Nakakala mo ay hindi mo pansin, pero yan po yung katotohanan. So maging aware po tayo mga kapatid. Again, ito po yung paalaala ng katotohanan, ng kasalanan ay patuloy na naglalayo sa atin sa Panginoon. Kaya tayo ay magsisi 180 degrees, turn away, no? Turn around from sin. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng freedom from sin at freedom to sin, no? So yun po mga kapatid, siya po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. Again, sama-sama tayo bukas, Friday, alas 8 po ulit ng gabi sa ating patuloy sa verses 4 and 5. So yan po, tayo po ay bago matapos, tayo muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, dakila sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na gabay, sa pangunguna sa gawain ito, sa pangunguna mo sa pag-aaral na to. Lord, maraming salamat po dahil patuloy mo kaming binibigyan ng karunungan, ang kaisipan na ang pagsunod sa iyo ay tunay na magdadala sa amin sa kaliwanagan. Lord, salamat sa patuloy na paalaala, pagtuturo. At sana po ang mga kapatid na nakasama ko sa pag-aaral nito at makapanood pa ng recording na to ay matutunan ito at may pamuhay at mas malalo kang makilala at may taas. Sana po ikaw ang aming napapurihan, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Kaya maraming salamat po, Pastor Danding, Brother Edgar, Sister Irene, Brother John Bacon, no, from tama ba, Mindanao, yan. Siyempre si Pastor Dom, saka si Princess dito sa church. At sa lahat po ng mga hindi ko nabanggit, hindi po lumabas yung pangalan nyo sa monitor. So yun po, maraming salamat po. Patuloy po tayong mag-aral na ipamuhay ang salita ng Panginoon para mas lalo nating makilala ang kanyang kadakilaala, ang kanyang pagka-Diyos. Yan. Kaya tayo tuloy nag-aaral para mas lalo natin siya makilala. So yun lang po. Maraming salamat po.